Yes! Wakasan natin ang korupsyon sa gobyerno. Panagutin si Marcos. Panagutin si Romualdez. Batid yun naman ito. Marami sa kanila ay sumusuporta sa pink. Dapat ba, pag na-involve sila yung Robredo, ipagtanggol nila at sabihin nila, panagot. Dapat ba, pagkakampi nila yung Robredo, dapat na nila ipagtanggol? Malinaw naman po pala at sana malinaw rin po sa ating noon. Sa 21, walang kulay, walang hidden agenda, walang tinatagong mga misyon. Po sa inyo mga kababayan, katulad nyo rin po ako, isang Pilipino, isang ama, sa magulang sa aking mga anak na syempre, ipinaglalaban ko kinabukasan ng mga anak ko. Yes! Wakasan natin ang korupsyon sa gobyerno. Panagutin si Marcos, panagutin si Romualdez. Huwag po tayong maniwala sa moro-moro hearing na ginagawa sa Kongreso. Yan po ay isang malaking kalokohan. Bakit ko po nasabi? Pagkatapos po, mga kababayan ko, na mapangalanan si Saldico at itong si Mr. Speaker Romualdez, biglang nagrigo doon sa Senado. May nagutos po ba? Meron. Sabi nga po ni Tito Soto, gusto daw po silang ipasibak lahat. So ibig sabihin, hindi po seryoso at hindi po totoo na si Bongbong Marcos, mga kababayan ko, ang nag-bulgar ng flood control. Dahil noong isang taon, kung hindi ako nagkakamali, magaluti din yun. Hinahanap natin kay Mr. President yung 5,500 na flood control. Dito rin sa pwesto na to. Subalit, nung nabulgar na mga ghost project pala, yung mga flood control na yan, naglabas po ng mga kontraktor. Yung po gusto nilang panagutin, gustong itakas, itong si Saldico at itong si Romualdez. Yan po talaga ang may kasalanan dahil si Mr. Speaker ang may hawak ng budget ng Pilipinas. Sila ang nag-i-insertion, naglalagay ng insertion sa budget. Sa mga tuwid silang dalawa, dapat po nating panagutin. Ganun din ang mga kongresista, nakasapwat nila. Ngayon mga kapwa ko Pilipino, wag lang tayong matapang sa social media. Lumabas po kayo rito, ito na kami. Andito na kami sa dati nating pwesto ng isang taon. Naalala nyo marami na doon. Lalo na ngayon na nilalabanan natin ay ang korupsyon, ang pagnanakaw ng mga politiko sa gobyerno. Tutulan natin, wakasan natin, panagutin ang dapat panagot. Yan ay walang iba kundi si Romualdez, si Saldico at si Mr. President Bongbong Marcos. Tama! Birthday mo pala ngayon, Bongbong Marcos. Ang pinakamagandang birthday na maibibigay mo sa mga kababayan nating Pilipino ay bumaba ka na sa pwesto. The ultimate sacrifice, bumaba ka dyan. Meron namang papalit sa'yo na siguradong uunahin yung kapakanan ng mga kababayan nating Pilipino. Pero hindi basta-basta bababa ka lang. Kailangan panagutan mo ang ginawa mo sa mga kababayan nating Pilipino. Nang maupo ka dyan, sabi mo itutuloy mo yung mga nasimula noong nakarang administrasyon. Pero puro pagnanakaw sa kaban ng bayan ang ginawa nyo. Kaya mga kababayan, muli ako nananawagan sa inyo, panagutin natin ang mga korap na politiko. Yes! Tama! Yun lamang po, magandang hapon at maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, maraming salamat kapatid. Bago natin pakinggan ang susunod na magsasalita na manggagaling sa kabataan, ay dapat natin pasalamatan ang isang unknown sponsor o ayaw nagpakilala na sponsor na nag-sponsor na nag-donate ng boxes of Goldilocks. Palakpakan naman natin! 35 boxes of Goldilocks! Si Goldilocks naman, thank you! Thank you! Sino ka man, ayaw na sabihin, meron kayo kung sino magperienda ng mamon. Ito, Goldilocks nasa likod
lumapit lang kayo. Para sa atin po yan. Ibinigay ng ating kapwa Pilipino na nagmamahal sa bayan na kapwa natin na nagsasawa na sa korupsyon ng mga politiko, lalong-lalo na mga nasa Kongreso. So mga kapatid, pakinggan natin sa boses ng kabataan na nanggaling sa klase ngayong araw na ito, ngunit hindi niya mapigilan ng kanyang sarili na dumalo sa isang rally ganito sapagkat gusto niyang iparinig sa inyo ang tunay na boses ng kabataan ngayong panahon na ito. Si Ginoong Dwayne. Panahon na ng Gen Z! Kayo ng konteksto kami po ay mga kami po ay mga independent groups, mga independent individuals. Tayo po ay nagtungo kanina sa EDSA People Power Monument. Wala po tayong nire-representang kahit na sinong politiko. Wala tayong politikong pinapanindigan. Kaya malinaw ang mensahe. Dapat lahat ay managot. Walang mga sacred cows. Tigilan na natin ang pagiging panatiko sa mga politiko. Tatanungin ko kayo, kailan ba kayo niligtas ng mga sinasamba nating politiko? Nung binabaha tayo, nasan sila? So bakit pa natin sila kailangan i-defend? Bakit pa natin sila kailangan sambahin? Ang kailangan ngayon ay pagkakaisa. Pagkakaisa na walang kulay, walang pinapanigan. Bukod dito, sa pagtawag natin ng accountability, lahat din ay kailangan nating singilin. Kabilang na dito ang ating Pangulo na nagbe-birthday ngayon. Happy birthday! Sana konsensyahin ka. Pati na rin sa ating Vice Presidente. Sana naman tumulong ka. Kasi kapwa ka namin Pilipino. Hindi ito ang panahon ng pagkakawatak-watak. Hindi ito ang panahon upang kumuha tayo ng mga pagkakataon para agawin ang kapangyarihan o para tayo ang maging bida. Ito ay panahon ng pagkakaisa at ito ang panawagan natin. Kaya marapat lamang na panindigan natin ito. At patuloy tayong magbantay na hindi lamang tumitigin sa kahit anong paksyon. Dilaw ka, pink, green, red, dapat lahat ay managot. Dahil kayo'y Pilipino. Ang kulay nyo ba'y pula? Ang kulay nyo ba'y berde? So bakit natin kailangan silang ipagtanggol? Binabayaran ba tayo para ipagtanggol sila? Sa makatuwid, ang dapat ay ipakita natin sa mga nagaharing uring ito. Dahil akala nila, para na lang tayo mga patay bata na nanakawan tayo, walang mananagot at tutuloy ang buhay. Dapat hindi tayo pumayag. Dapat sa mga susunod na araw, sa susunod na linggo, patuloy ang mga pagkilos, patuloy ang panawagan. Hindi lamang si Romualdez, tigilan na natin ang pagkakawatak-watak. Hindi ito ukol kay Romualdez. Wala kami pakialam kung makukulong si Romualdez habang buhay siyang makulong. Pero, kung may mga kaalyado, yung mga sinusuportahan ng mga politiko, pwede ba? Ipanawagan nyo rin sa kanila ang pananagutan. Dahil kung kulay ko man ang nagkasala, sabihin na natin, marami sa mga kabataan, patid nyo naman ito, marami sa kanila ay sumusuporta sa pink. Dapat ba, pag na-involve si Lenny Robredo, ipagtanggol nila at sabihin nila hindi involved? Lahat managot! Dapat ba pagkakampi ni Lenny Robredo, dapat na nilang ipagtanggol? Hindi! Malinaw naman po pala at sana malinaw rin po sa atin yun. Sa 21, walang kulay, walang hidden agenda, walang tinatagong mga misyon. Isa lang ang panawagan, pananagutan, magmula sa itaas hanggang sa ibaba. Hindi lang district engineer. Kung involved ang mga pinakamatataas, kaya na lamang ng presidente, vice presidente, mga senador, mga congressman, lahat ay dapat managot. Wala dapat ditong mga untouchable kagaya ni Romualdez sa sinasabi nyo. Diba? Hindi dapat siya untouchable. At dahil hindi dapat siya untouchable, dapat pati na rin yung mga ibang politiko sa ibang faksyon. Dapat lahat, yan ang panawagan natin. Lahat ay dapat singilin. Dahil minsan lang mangyayari magkakaisa ang Pilipino. Kaya sana,
Ituloy-tuloy na natin to. Nabuksan na ninyo ang inyong mga mata. Kasalanan na ang pumigit. Salamat po. Ang nagulat ay di ba mo